Kamusta na nga po mga master at sa bidyong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 79 at 80 sa manhwa series ng Ranker's Return. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ang pagkatalo nga nitong si Marco mula sa kamay ni Alibos ay sadyang nagbigay ng hilakbot para dito sa mga miyembro nito na naiwan sa naturang lugar. Tila ba mga ribulto itong nanigas sa kanilang kinaroroonan at hindi alam kung ano na ang susunod nilang aksyong isasagawa. Do'y mas minabuting ang tawagin nitong si Patrick ang atensyon nitong binata at nais na ilatag ang isang alok para sa kanya. Agara naman siyang nakilala nitong si Alibos na siyang tumatayong advisor ng Mano Guild at siyang tunay na utak sa paglago at paglaki ng kanilang grupo. Sa kabilaan niya na ang kanilang tumatayong leader ay isang bugok na individual. Mas minabuti nga nitong si Patrick na yumuko at magbigay ng galang para sa kanya, gayon din aminin na ang nasabing insidente ay kanilang malaking kamalian. Kung kaya't nais na lamang nga daw nilang magbigay ng kabayaran at danyos buwat sa mga pinsalang kanilang naidulot laban sa kanya. Ang kanyang aksyong isinagawa ay hindi naman nagustuhan ng ibang mga miyembrong naroroon at nagnanais na kanilang labanan pa rin itong ating pangunahing tauhan. Subalit agara naman silang pinahinto nitong si Patrick sapagkat wala na nga rin daw saysay kung nanaisin nilang ipagpatuloy pang lumaban lalo na't natalo ng araw sa ngayon ang kanilang pinaka-leader. At kung mas marami pa sa kanila ang matatalo, ay malaking kawalan nga daw ito para sa kanilang guild at siyang magdudulot upang malagay sa laylayan ang kanilang grupo pagdating sa pagsasagawa ng main scenario quest. Napahanga naman sa klase ng pag-iisip nitong si Patrick etong si Yunwo habang agad nga niyang natanong kung pumapayag na silang kaniyang galugarin ang bahagi ng kabundukan ng kunta at mag-focus na lamang sila sa main scenario quest na sinang-ayunan naman nitong tumatayong advisor ng Mano Guild at magbibigay pangaraw sila ng karagdagang kabayaran para sa kanya. Ikinatuwa naman itong binata na marinig ang katagang pabuya at nagbanta pa nga na siguraduhin nga lamang daw nilang legit ang kanilang pangako dahil kung lulukuhin nga daw nila siya ay hindi niya maipapangako ang maaari niyang gawin laban sa kanila. Kinuha nga nitong si Patrick ang isang hikaw at aniya ay iyon ang kanyang personal na kabayaran, gayon din ang kanyang isinaad nga raw na pangakong danyos ay kanila munang pag-uusapang mabuti kasabay ng tuluyang pamamaalam sa kanya at paglabas sa larong arena. Ngumiti pa nga sa kanya itong si Patrick at isinaad na sa kabila ng kanila siyang itinuturing na kalaban ay masaya pa rin siyang makita ng personal ang kakayahan mayroon etong bantog na si Alibos at nagpasalamat buwat sa hindi na siya nagpasyang labanan pa silang lahat. Pagkaalis nga nitong mga miyembro ng Mano Guild ay agarang sinuri nitong binata ang hikaw na ipinagkaloob sa kanya nitong si Patrick at lubos nga ang kanyang pagkabigla nung kanyang mapag-alaman na ito pala ay isang unique item na tinatawag na Forest Essence na siyang nagkakaloob ng mas malawak na abilidad pagdating sa paggalugad ng mga kabundukan. Tuwang-tuwa nga siyang inilalahad ito sa kanyang mga manonood, gayon din ang kanyang araw galit na nadarama para sa Mano Guild ay bahagya ng nababawasan. Muli naman siyang pinaalalahanan ng ilan sa kanyang mga taga-subaybay na hindi ba't ang kanyang orihinal na plano ay ang puksain ang mga guild na gumagawa ng hindi magandang bagay. Kung kaya't pasimple na lamang na isinaad nitong si Alibos na marahil ay hindi nga raw talaga ganoon kasama ang lahat ng mga miyembro ng nasabing samahan. Pagkatapos ay ipinakita naman sa atin sa ibang dako itong tumatayong coach ng JT Telecom na nagngangalang Jung Byun Jing na napapaisip kung dapat na nga raw siyang matuwa sa masaklap na nangyayari para dito sa kanilang karibal na grupo pagdating sa kabundukan ng punta. Bagya nga siyang napapaisip sapagkat mas lalo nga raw lumawak ang impluensya ng Red Bull America sa nasabing lokasyon buhat ng pumanig sa kanila etong si Alibos gayon din idagdag pa etong si Reyna. Maya-maya pa ay tinawag nga ang kanyang atensyon nitong nagmamadali niyang subordinate sapagkat ito nga raw sina Mascherano at Reyna ay nagsimula ng kumilos upang salakayin ang kanilang kuta sa kabundukan ng punta na sadyang labis nga nitong ikinabiglang mapag-alaman. Ang naging pagkilos nga ng Red Bull America ay agaran ding umabot sa kaalaman nitong ating pangunahing tauhan at pasimpleng natutuwa nga siya sapagkat maliban sa kanya naging pagkilos kontra sa Mano Guild ay sinabayan naman ito ng pagkilos ni na Mascherano laban naman sa JT Telecom. Subalit lingid nga sa kaalaman nitong binata ang naging interaksyon nitong si Reyna at Mascherano. Galit na galit nga itong dalaga nung kanyang mapag-alaman na hindi nila makakasama sa nasabing gawain etong si Alibos na ayon naman dito kay Mascherano na wala siyang magagawa kung sadyang abala sa maraming bagay etong ating pangunahing tauhan at hindi niya ito mapipilit. Do'y muli ngang ipinaalala nitong binata ang kanyang pinakarason kung bakit siya nakipag-alyansa dito sa Red Bull America at iyon ay ang tanging makita at makausap ng personal etong si Alibos. Pinapakalma naman siya nitong si Mascherano at isinaad na huwag nga raw magmadali etong si Reyna
sapagkat malamang ay tanging nais lamang nitong labanan muli sa isang duelo etong si Alibos na agaran naman nitong tinanggi. At ang tanging layunin nga daw niya ay i-recruit ito sa kanilang grupo. Do'y mas minabuti namang ilahad nitong si Mascherano na huwag masyadong umasa etong si Reyna na kaniyang marerecruit etong nasabing manlalaro na talagang kanyang ikinabiglang marinig. Dagdag pa nga nitong lalaki na nooy sinubukan na rin niyang i-recruit sa Red Bull America etong ating pangunahing tauhan. Subalit tinanggihan nga rin daw siya nitong si Alibos buhat nang wala pa nga daw itong planong maging isang pro gamer sa kasalukuyan dahil sa kanyang mga personal na kadahilanan. Napaisip nga ng malalim etong si Reyna at aniya kung hindi nga raw ito kanyang marerecruit sa kanilang grupo ay mas mabuting kaniya na lamang itong labanan at bumawi sa kahihiyan niyang sinapit mula sa nagdaang episode ng King of the Masked Combat. Malakas na nga lamang siyang nagbanta para dito kay Mascherano na bibigyan nga daw niya siya ng 2 linggo upang magawa ng paraan na magkita sila nitong si Alibos dahil kung hindi ay malilintikan di umano itong lalaking kanyang kausap. Natigilan nga lamang etong dalaga nung inilahad nitong si Mascherano na may isang paraan nga daw upang sila ay magkita nitong nasabing manlalaro na sadyang ikinatuwang marinig nitong si Reyna kasabay ng agarang pagbabago ng tono sa kanyang pagsasalita. Inilipat muli ang kwento sa ibang bahagi ng kabundukan ng Kunta at atin namang masisilayan eto nagmamaktol na si Tangi na pinipilit etong kanyang bossing na ipagkaloob na sa kanya ang mga napanalunang mana essence sa nagdaang pet competition. Pakunwari ngang nagmamaang-maangan sana etong si Yunwo, subalit sa uli ay mas minabuti nitong ibigay na lamang ang nais ng kanyang alaga. Subalit sa halip na ilagay ito sa kanyang bibig, ay mas minabuti nitong si Tangi na ilagay ito sa loob ng kanyang dimensional space na talagang ikinabiglang masilayan nitong binata at ninais na malaman kung papaano at kailan pa siya nagkaroon ng ganong klase ng abilidad. Kung kaya't ipinaalala nitong kanyang alaga na ito ay kanya nakuha sa nagdaang misyon sa dungeon ng mga naglalakihang gagamba at mayabang pangang nasambit na mas kapaki-pakinabang na nga raw siya sa ngayon at kahit nga hindi sinagot nitong binata ang pahayag ni Tangi ay hindi naman niya itinatangging totoo ito sa kanyang sarili. Mas minabuti nga nitong ating pangunahing tauhan na tingnan ang kanyang stats at masayang mapag-alaman na siya ay kasalukuyang nasa level 180 na at hindi nga raw nalalayo sa level ng manalarong kasalukuyang number 1 sa buong arena na tinatawag nga sa pangalang Rain. Iniisip nga din niya ang mga mas marami pang oportunidad na darating para sa kanya oras na kanyang muling mabawi ang titulo na kanyang unang pinanghahawakan. Hindi nga rin nakaligtas sa kanyang isipan ang pagnanais na pagbayarin ng malaki etong hambog na si Jung Hanbek na kaniya nga raw isa sa katuparan oras na tumapak na siya sa mundo ng pro gaming at titiyakin nga daw niyang ipapalasap dito ang klase ng pagkatalong hindi niya makakalimutan. Ang kaniyang pagninilay-nilay ay nahinto lamang noong sinita siya ng kanyang alaga at agad na kinuha ang kanyang atensyon upang tingnan ang isang partikular na direksyon sa dikalayuan. Buhat ng may individual nga daw na papalapit at tinatahak ang kanilang kinaroroonan. Ito pala ay si Reyna na agad na binati nitong si Alibos. Natanong naman siya nitong binata kung ano ang kanyang pinakapakay para sa kanya. Na sinagot naman itong dalaga na nagkataon nga lamang daw ang lahat na hindi naman magawang paniwalaan nitong ating pangunahing tauhan. Alam nga niyang may ibang rason etong si Reyna, kung kaya't mas minabuti nga niyang ulitin ang kanyang naunang katanungan para sa kanya. Do'y hindi na nga nagdalawang isip pa etong dalaga at bagamat nahihiyang magsalita, ay mas minabuti pa rin nitong isaad ang pagnanais niyang magsagawa silang muli nito si Alibos ng isang duelo na sadyang hindi inaasang marinig nitong si Yunwo mga master. Nabigla etong magpartner sa payag na nasambit nitong si Reyna na muli lamang nitong kinumpirma sapagkat sa nagdaang duelo na kanilang isinagawa sa King of the Masked Combat ay may ilang restriksyon na inilatag para sa mga kalahok kung kaya't nais nang makalaban etong si Alibos gamit ang kanilang buong lakas na tinataglay. Aminado nga etong si Yunwo na dihado siya kontra sa dalaga, ngunit isang magandang pagkakataon ito upang masubukan ang kanyang abilidad laban sa isang top ranker. Sumang-ayon nga siya sa kailingan nitong dalaga, subalit nilinaw niyang isang beses lamang niya itong isasagawa. Gayon din inilatag ang kondisyon para sa kanilang duelo. Aniya ay kailangan nga daw magbigay ng dagdag EXP points ang sinumang matatalo at ang kanilang duelong isasagawa ay kaniyang i-upload sa kanyang channel na masaya namang sinang-ayunan nitong si Reyna. Pagkatapos ay makikita natin etong si Tangi na nakaupo sa isang tabi kung saan ay nasa gitnang bahagi nitong sina Reyna at Yunwo. Ipinaalala nga muli nitong binata ang kanilang napag-usapan na muling tinanggap nitong dalaga na masayang inilahad na wala siyang anumang planong magpigil sa kanilang duelo. Natanong nga muli nitong si Yunwo na hindi ba't nakuha na niya ang kanyang third job advancement na ipinagtaka nitong marinig. Kung kaya't hiniling nitong binata na kung maaari ay tanging gamitin lamang nitong dalaga
ang mga abilidad na pamilyar na para sa kanilang mga manonood at magsasagawa na lamang sila ng ikalawang laban kung sadyang nais niyang gamitin itong bagong class advancement niyang tinataglay. Napahanga naman eto si Reyna sa kabaitang ipinapakita nitong binata na nasambit pa nga na sa kabayarang EXP ay sadyang nakakalamang na siya at malaki ang posibleng mawawala para dito kay Alibos. Ngunit sinagot naman siya nitong ating pangunahing tauhan na ayos lamang iyon sapagkat nakasisiguro nga daw siyang siya naman ang mananalo sa kanilang duelo at hindi kailanman makakaranas ng pagkatalo na talagang hindi nagusto ang marinig nitong si Reyna na agad na puno ng galit at ninais na simulan na ang kanilang magiging sagupaan. Napipikon nga ito nagpadala ng paanyaya sa binata habang inuulit na hindi na siya matatalo pa tulad ng dati habang nakangiting tinanggap naman nitong si Yunwo ang kanyang alok. Nagsimula na nga ang countdown para umpisan ang kanilang sagupaan at doon naalala nitong si Reyna ang lahat ng tungkol sa pag-aanalisa niyang ginawa para sa kakayahan at abilidad mayroon etong si Alibos. Nakapaluba nga ring napakahusay pagdating sa pantatrash talk upang masira ang taktika mayroon ang kanyang mga nakakalaban. At dahil sa kahusayan nito ay kanyang masasabing isang cheat character etong manlalarong kanyang kahaharapin. Una nga siyang nagsagawa ng pag-atake at planong ipakita dito sa binata ang kaibahan ng lakas mayroon silang dalawa. Sa pagtama nga ng kanilang mga sandata ay makikitang hindi man lamang nabahala etong si Alibos sa lakas na tinataglay nitong si Reyna kasabay ng kapwa nila pagtalsik papalayo mula sa isa't isa. Hindi nga makapaniwala etong si Reyna sa kanyang naranasan sapagkat do'y kanyang napagtanto na mukhang mas nakakalamang sa laban ng lakas mayroon etong si Alibos. Hindi nga naisip nitong dalaga ang napakabilis na pagtaas ng level na tinataglay nitong binata kumpara nung una silang nagkaharap sa King of the Mass Combat na sa ngayon nga ay halos kapantay na ng antas mayroon etong dalaga. Sa kabilang banda ay tuwang-tuwa naman etong si Yunwo sa kanyang nagawa laban kay Reyna. Hindi na nga siya nakadarama ng anumang pangamba na matatalo at tanging iniisip kung paano mas magiging kapanapanabik sa video ang kanilang labanang isinasagawa para sa kanyang mga taga-subaybay oras na kaniya itong ini-upload. Ninais nga niyang gamitin itong dalaga ang kanyang second job advancement skill upang mas maging maganda ang kanilang labanan kung kaya't kaniyang malapit ang hinamak etong babae niyang kaharap at nasambit kung iyon lamang daw ba ang lahat ng kanyang makakaya sapagkat bagya na nga raw siyang nababagot sa kanilang duelo. Dagdag pa nga niya na nababahala siya sa magiging kalagayan ng New York Warriors na kanyang pinangungunahan para sa susunod na magiging season ng labanan ng mga pro player. Sa mga payag ng iyon ay mas lalo lamang uminit ang tambutso nitong si Reyna na kaagad na inactivate ang kanyang skill na Ice Barrier at muling inatake etong si Alibos. Pilit nga niyang pinapakalma ang kanyang sarili sapagkat alam nga daw niyang provokasyon lamang ang lahat ng mga pinagsasasabi nitong binata. Ngunit kahit anong pilit niyang hindi maapektuhan ay hindi niya ito lubos maiwasan dahil sa ekspresyon nitong ipinapakita. Tuluyan na nga niyang ginamit ang kanyang ice magic at nagpakawala ng isang ice bomb patungo sa direksyon nitong si Yunwo. Magkaganoon man ay madali lamang itong nawasak ng ating pangunahing tauhan. Subalit kapwa kasabay noon ay makikita naman nating muling nagsagawa pa ng isang pag-atake patungo sa kanya etong si Reyna. Mas lalo nga naging marahas ang mga pag-ataking sunod-sunod na pinakawalan nitong dalaga at labis na ikinabigla nitong si Yunwo nung gumamit ito ng isang ice clone at naunawaang nalintikan na siya sa mga sandaling iyon. Matagumpay ngang tinamaan siya ng isang pag-ataking pinakawalan nitong dalaga na iniisip na siya ang nagwagi sa kanilang duelo. Ngunit ang kaniyang kasiyahan ay agaran ding naudlot buwat sa paglitaw nitong si Alibos mula sa likuran niyang bahagi. Hindi nga makapaniwala etong dalaga sa muli niyang pagkatalong nalasap mula sa kamay nitong si Alibos at aminadong dihamak na mas malakas pangaraw ito kumpara sa kanyang inaasahan. Inamin na nga niyang siya ang natalo sa kanilang labanan na masaya namang tinanggap nitong binata. Wala namang sinayang na anumang sandali etong si Reyna at inilabas ang panibago niyang baluting nakuha mula sa third job advancement at planong labanan muli etong si Alibos gamit ang buo niyang lakas na tinataglay. Dagdag pa nga nito na bago sila muling mag-umpisa sa kanilang round 2 ay nais muna niyang subukan ang kanyang ilan sa mga abilidad na tinataglay buwat nang hindi pa niya ito tuluyang nagagamay. Kasabay ng pagwasiwas ng kanyang espada at ang impact nga nito ay yumanig sa pagmumuka nitong si Yunwo lalo na't ipinakita ang napakalawak na pinsalang na idulot nito sa pamamagitan lamang ng isang pagkilos. At do'y muli na nga nitong hiniling na ipagpatuloy na nila ang kanilang labanan. Habang etong si Tangi ay nakadarama na ng matinding takot buwat sa kanyang nasilayang antas ng lakas, mayroon etong si Reyna mga master.